Ayun mga kapatid, ito na nga ang ating part 2 ng ating pagpa-reserve ng resort doon sa ating gaganapin 1 year anniversary ng Easy Riders Community United Kapatiran or ERCU. Ayan, so patuloy tayo nagbibiyahe. Tayo ay palusong ngayon ang pababa ng Kogyo, ayan yung area na to. Medyo malubak-lubak din sa part na yan. Ewan ko lang kung pamilyar kayo dyan sa pagbaba natin sa mismong palengke na. Hindi ko kasi kabisado kung anong pangalan nung lugar na yan dyan. So, kaya hindi ko may detalye sa inyo kung anong way na yan. So, dyan malubak kaya medyo magalaw din yung ating camera. Kagaya nga ng sabi ko, ang ating camera kasi ay ilang natin dyan sa ating dashcam. Dashcam, hindi, sorry. Dyan sa ating Voltron mask na tinatawag. So kaya medyo maalog nga siya kapag lalong-lalo kapag ka nalulubak. Yan, sa part na to is palusong talaga. So kailangan dyan is ma-check talaga natin ang ating mga preno, kung halimbawa tayo ay dadaan niya sa area na to. So kailangan talaga dyan is maayos ang ating preno para iwas disgrasya, di ba? Sa lahat naman ng biyahe natin is kailangan talaga natin unang-una i-check natin ang ating mga preno. Kaya yun, so patuloy lang tayo sa ating pagbiyahe papunta nga doon sa resort. Yan, at bakok-bakok pa din pero hindi naman siya totally na ganun ka-grabe ang bakok. Hindi naman totally talaga na masasabi natin na mahirap yung daan. Slight lang din naman kasi maganda rin naman highway dyan. So yun, patuloy lang tayo dyan. Tapos magkakanan tayo dyan sa baba is papunta na nga tayo ng bungad na ng Marilaki. Yan, kasi doon lang tayo pupunta sa taas. So, lalagpas nga lang tayo dyan sa may RC Cola, diba? Kaya kung pamilyar kayo, kung dadaan kayo dyan sa area na yan, ay meron dyan warehouse yata, parang ganun sa may Marilaki. So sa part na to mga kapatid, titigil kami sa unahan. Gawa nga nung kukontakin namin yung aming kasama rin na yung magga-guide sa atin papunta doon sa resort, sa likod ng RC Cola. Same time, maghihintay tayo dyan. Tihinto muna tayo sa may puno para makontak nga natin siya at makausap kung nasaan na. Kasi yun ang usapan namin is kailangan dyan kami magkikita sa area na yan. So waiting tayo dyan. Mahaba rin na naging video ko dyan, pero yun nga, pinutol na lang din natin kasi masyado na siyang mahaba doon sa part na naka-stop tayo. So yun, ang ginawa lang natin dito is pinutol na lang natin kasi almost 10 minutes ang ating video dyan habang tayo ay naka-standby, habang tayo ay waiting doon sa ating kasama na si Raymond Caspe. Ayun, member din po natin ng ERCU yun, si Raymond Caspe. Ayun po ay ating field coordinator. Ayun po ang kanyang position sa ating grupo. Ayan, habang tayo ay waiting dyan, kami ay nagpipintuhan lang din sa aming radyo ng ating treasurer at ng ating marshal na si Errol Yones, at kay ating treasurer naman na si Minandro Masigan. Ayan, so shout out sa kanila kung mapapanood nila to. So ayun nga, hindi na natin na-contact, naka-off din ang kanyang cellphone at wala rin siyang signal sa kanyang messenger, kaya hindi natin na-contact. Kaya minabuti namin dito na umalis na lang at doon na pumunta mismo sa bungad ng bahay nila para doon naman kami abang sa kanya or doon na rin kami makipagkita para masamahan kami doon sa resort na pagdadausan ng 1 year anniversary ng grupo. So yan, yung na yan, diba tawag sa sasakyan na yan, nakalimutan ko na tawag dyan, owner type jeep. Ayun, owner type jeep. Yan, bali naki-atras lang tayo dyan tayo nakaparada kanina. So, pero unahan na lang din natin siya kasi kung susundan natin is hindi naman siya ganun kabilisan kung magpapatakbo. So tayo ay tutuloy-tuloy ng biyahe paakyat sa Marilaki,
hanggang dun sa may bungad. Hindi ko rin sure kung anong area yun, pero tingin ko pagkakasabi nga ni paring Raymond Jaspe sa kapatid nating Riders din, ay ang lugar nila ay Inarawan. Ayan, Barangay Inarawan, Antipolo Rizal. Antipolo daw yan, yung part na yan. Hanggang siguro sa part na to, ayan, parang Inarawan. Hindi ko lang sure hindi ko lang kasi di ko po kabisado yung lugar na yan. Pasensya na kung mali man ako nang naiindigit yan sa mga lugar na yan, mga pangalan. Ang alam ko lang po is di Marilaki na daw, sabi. Ang pagkakasabi lang sa akin. Kasi hindi rin po ako madalas dumaan dyan sa part na yan, sa area ng Marilaki, na kadalasan na dinadayo din ng mga kapatid nating riders. At the same time, yung mga big bike, yan ang nagiging daanan nila. Patagos naman ng papuntang Infanta, Quezon, sa area na yan. Yan. Siguro nakadaan ako dyan isang beses pa lang. Yan. Pero itong part na to, medyo maraming beses na. Pero hanggang doon sa dulo, kung tatagusin ko itong kalsada, hanggang doon sa Infanta, hanggang Sampaloc, is hindi ko pa po natatry yan. Ay kagandahan din kasi sa kalsada na to. Ayan, kung mapapansin nyo mga kapatid, ito po ay napakalawak talaga. So maibibigay mo talaga rito yung lakas o bilis ng sasakyan mo kung halimbawa na ikaw ay gusto mong tumakbo ng mabilis, di ba? Kaya nga nangyayari dito is parang dito ang nagiging area ng mga riders natin na rat-ratan talaga, na binibigay talaga yung lakas ng kanilang mga sasakyan dahil nga sa ganda rin naman nung kalsada at lawak, so parang hindi ka mag-aalangan. Yun nga lang, kaunting ingat lang din po sa pagdaan dyan, kasi lalong-lalo na sa mga tumatawid, kasi hindi po natin masabi na sobrang lawak nga ng kalsada na yan, is may mga biglang tatawid, may biglang liliko ng mga sasakyan na hindi naman po natin akalain na ganun ang mangyayari, aksidente po ang magiging dahilan. So kaya kung kayo po ay dadaan sa area na to, yan, so ugaliin po natin na unahin yung pag-iingat. Mag-drive lang po tayo ng isakto, at kung halimbawa na tayo ay mag-overtake man, is kailangan din po natin talaga na tumingin muna sa side mirror, kaliwat kanan, or lumingon muna kung halimbawa man na tayo ay liliko. Kagaya niya na double solid line na yellow, bawal dyan mag-overtake. So dito ka lang talaga sa part ng kanan o sa gitna. Kasi delikado po yun. Pag ganong nakasign na double solid line na yellow na, delikado, di ba? Sa lahat po ng mga nakakaintindi ng rules natin sa kalsada. So ayan po, tatlo lang kami dyan, di ba? Kagaya nga nung sabi ko nung unang biyahe namin, na kami ay papunta lang sa resort. Maghahanap lang tayo, makikitagpulan tayo dun sa kapatid natin kay Paring Raymond Jaspe. At ang susundan po nito ang ating part 3 mga kapatid, last part na po yun. Simula naman po ang ating video niyan, simula naman doon sa resort hanggang doon na po sa Bitter Living naman. So buong buo na po ang video na gagawin natin. So kaya tayo ay waiting na lang sa susunod na video natin. So yan, dyan kami maghihintay sa parte niya sa taas, kasi nasa may mga punuan doon sa bandang kaliwa ang bahay ng ating kapatid na si Raymond Jaspe. So kami ay waiting lang dito. So dito po dito rin po tayo mag-e-end sa ating video mga kapatid. Okay, maraming salamat po, at sa lahat po nagdadaan dyan sa sinasabi ko pong area na yan, ingat-ingat po tayong lahat. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Shoutout po sa aking mga subscribers and followers. Thank you!